Morning. It's a rainy morning today. Salamat sa matagusang ania, luyo pa man sa ulan, no? Okay, atong masahog balik ang patukuranan sa mensahe. Nining kabuntagon. Mabati ba ko diha sa likod? Okay. Sa live, murag di mabating uwan. Diri lang nato. Ato lang na-confirm. So, let's read again. This is a continuation sa atong duha na ka-Sunday milabay. Gikan pa sa verse 1 kini nga theme sa chapter 5 o karon na tas 9 to 11. Same theme ni sila, the blessings of being justified. So, karon focus lang ta sa 9 to 11. Sumpay ni gikan pa sa verse 1. Ato lang basahon ng verse 9 to 11. 9, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. Not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have received the reconciliation. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning, even with the rain, Lord. Salamat sa imong pagpadala, sa imong katawhan, aron kami, Ginoo, makahigayon sa pagpangalagad kanimo, o ingon man makahigayon sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Hinaot ikaw magtudlo kanamo karon, magabuka sa among kasing-kasig sa labutan aron among masabtan ang imong pulong sa yano lang mga paagi. Ug hinaot Ginoo makapalig-on ni kini sa among pagsalig kanimo o makapadasig sa padayong pagpangalagad nga na kanimo. Kabangi sab kami nga amo kining matudlo ngadto sa uban. Mahimaya ka sa among taliwala. Kinang gyampo pasalamatan nagilamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Now again, ang mga panalangin nga atong madawat human kita gimatarong diha sa Dios pinaagi sa pagtuo. O gikan pa sa verse 1 sa chapter 5, peace with God, una natong madawat kalinaw, and then access ug standing in grace. And then, patay sunod, kinsa may nakahinomdom? Hope, yep, hope of glory. We have hope of glory, kana ikatulo. Ikaapat, ang last Sunday, the love of God. Nga gusto sa Ginoo atong masabtan, dili lang sa atong huna-huna, kundi gusto niya nga ma-experience. Masabtan nato, pinag-experience nga siya na higugma nato. So, dakong panalangin kay ang Dios ato ng lover. Gusto na mahibawan niya nga kita iya ng gilove. That's a blessing. We were enemies before, now yan at ang tagaan sa iyang gugma o pasinati sa gugma. Now, let's continue with the same thought. Panalangin, human kita gimatarong. Ika-5, mo ni karon, mo nang sa verse 9. Kung another word ni ini, certain deliverance. Or sa text, save from wrath. Say verse 9. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Unsa may gingon din ni Paul sa verse 9? Well, karon nga humanatag gimatarong pinagi siyang dugo, mo nay past. Gimatarong naman ta pinagi siyang dugo. Giingon naman ta nga, you are now right, I made you right. Luwason, samot na tang luwason ni anang umaabot
nga kapungot sa Dios pinaagi niya. Now kani nga statement, it's a statement of fact. Statement sa kamatuuran. Nagingon si Paul, human naman ka gimatarong kay ning tuo naman ka ni Kristo, giluwas na pug ka sa Dios ni anang kapungot niya og nag-refer na sa lake of fire nga wrath. Manang igsuon again another proof text. Sigurado ang imong kaluwasan. Dili mawa ang imong kaluwasan. Kay sa panahon nga kaaway pa ka, giluwas ka niya pinaagis iyang kamatayon, karon nga namatarong na ka, luwason ka sa Dios ni anang wrath to come. Nahimo naman tang matarong atubangan sa Dios by His blood. Now, again, ang kaluwasan na ay tulo ka tenses, the past, the present, and the future. We were made right with God. That's past. At the moment of faith nimo, sukad ka ni adto ni anang panahona, gimatarong na ka ni Kristo. Sukad nga ikaw nag-exercise, nagpagtuo ni Kristo, sukad ni adto gimatarong na ka. Ug sukad ni ana, kumplituhon gyud sa Dios ang imong kaluwasan. Now at the present, maingon man ka nga makasala man ko, yes, kaniadto ning tuo ko ni Kristo. Pero human ni adto makasala man gihapon ko. Mao bitang si Kristo, imong high priest, naagapon kay present nga kaluwasan because He is interceding for us. Our high priest. Mo nang sa panahon nga enemy pa ka, giluwas ka at the moment of faith, human ka na exercise of faith, sa present nga time, padayon kang luwason sa Ginoo, kay si Kristo padayon mag-intercede para kanimo. Og sa future, you are saved from the wrath pinaagi ni Kristo. That's the future nga kaluwasan. See? Past, present, nga future, and future nga kaluwasan. Mao ni ang salvation. Walay part-time salvation. Walay temporary salvation sa Espiritu. Wala na gitudlo sa Biblia. Ang definition sa kaluwasan sa Biblia is forever. Sukad kaniadto hangtod sa walay katapusan. Magsugod sa panahon nga ikaw mingtuo ni Kristo. Kay ni anang panahon na gimatarong ka, ug sukad ni ana si Kristo imo ng high priest, always interceding for you. As long as He lives, He will intercede for you. O kanos aman mamatay ang Dios? Mamatay pa ba siya balik? Dili na. Kay dili naman siya mamatay as long as He lives, padayon siya intercede nimo, sige siya defend nimo. Ang atong high priest mo nay atong present nga kaluwasan. Makasala man ta karon, kung mga tagpasaylo naman tay high priest, amahan, ako na ning gipakamatyan. Ang iyang sala, ako na ang gipasan sa krus. Ang silot sa iyang sala, ako na ang gipangamatyan, giangkon, gi-experience sa krus. So amahan, pasayloa siya. Oh, present salvation. Future nimong salvation, save from the wrath to come. See? Igsuon. Ang wrath is behind na nimo. Walay Kristohanon nga mo experience ni anang ultimate nga kasuko sa Dios diha sa linaw nga kalayo. Walay tinuod nga magtotoo. Kay wala may part-time salvation. Ang salvation again di man mawagtang. Imo lang masabtan ang kaluwasan
sa iyang kinatibuk-an. Og tungod kay gihimo naman tang matarong sa Dios, pinagi siyang dugo sa dugo ni Kristo, iya pod tang luwason ni anang kapungot sa Dios, pinaagi gihapon ni Ginoong sa Kristo. Ang transaction sa kaluwasan nag-cover sa imong past, sa imong present, o sa imong future. Mo nang sigurado kay igsoon. Mo nang di kaangay mahadlok, maimperno ba ka, kung tinuod ka nga nagtuon ni Kristo. Kay siya man ang imong manluluwas. Giluwas ka sa past, o ang imong past, padayon siyang nagluwas nimo karon, imong present life, samtang buhi pa ka. O ang imong future, siya mang pod ang mag-save nimo ni anang wrath to come. See? Shall be saved. It's future. Naay future nga kaluwasan. Kanang kaluwasan sa linaw nga kalayo. See? As Revelations chapter 20, maunang wrath diha sa Dios. Lake that burns with fire and brimstone. Diin ang mga walay Dios ug wala magtuo og Dios didto itambog sa walay katapusan. So ang Dios sa kapungot, wa magtago-tago ni ana ang Biblia nga ang Dios sa kasuko, Dios sa kapungot. Suko always ang Dios sa sala. Ug tungod kay sa usa ka magtotoo, ang kapungot sa Dios, iya namang gibubo ngadto ni Kristo. Kung ikaw magtotoo, dili nakabubuan sa kapungot sa Dios. Kay gibubo naman niya didto ni Kristo. Mo nang ang angay ra gyung buhaton sa tao, dawaton og ilon si Kristo. Ginoo, ikaw may luwas nako, luwas ako sa kapungot sa Dios. Kaya ang kapungot sa Dios nag-equal man ang linaw nga kalayo. Kung imong himuon si Kristo, imong manluluwas, luwason ka gayod hangtod sa walay katapusan. Hangtod ni anang kapungot sa Dios sa Revelations 20. Kay si Kristo na nag-angkon ni anang kapungot sa Dios. Para nimo, iyang giangkon ang kapungot sa Dios mo nang nagpakamatay sa dito sa cross. Para ikaw di na mo experience niya ng kapungot sa Dios. You see? Ingon si Paul sa Ephesians chapter 2 nga sa wa pa ta mo exercise of faith, we were children of wrath. I think verse 3 man tingali na, chapter 2 verse 3. We were children of wrath. Anak ta sa kasuko or kapungot. Bot pasabot ang atong destiny. Natao ta diri natungas kalibutan pero ang destiny padung ngadto sa linaw nga kalayo. Pero salamat sa Ginoo sa iyang rescue plan nga malingkawas ug mahawas ta niya ng pagka-children of wrath. We shall be saved from wrath. Di na ta mahimong children of wrath. Children of light ug life na. We have been saved. We shall be saved from the wrath. Morning, saad sa Dios. Ingon ni Apostol Pablo diri. Even diha sa 1 Thessalonians 1:10. 1 Thessalonians. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us. Kanang delivers diha sa King James, delivered, it's passive participle, it's past tense, who's delivered us from the wrath to come. See? Na medyo lisod man ang even sa King James, no, New King James. It means who is dili kay even though, dili na even though. Mo nang naay usahay ma-misunderstood kay translation naman guna, but if you go to Greek, maklaro na Jesus who delivered us from the wrath to come. See? Si Kristo ang nag-deliver, nagluwas, nag-save kanato niya nang umaabot nga kapungot sa Dios. Pero kung si Kristo, dili si Kristo imong manluluwas, kung nagsalig gihapon ka sa imong pagkarelihiyoso,
child of wrath gihapon ka. Di ka maluwas. Kay si Kristo raman ang makaluwas ni anang wrath to come. So kadtong na-justify sa dugo ni Kristo, dili nagyod muatubang ni anang kapungot sa Dios. Kay kanang kapungot sa Dios para sa Kristohanon giangko na ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. So, we will be delivered in the future. Dili lang past, giluwas, dili lang ang atong present, padayon tang luwason, hasta ang atong future, siguradong luwason sa Dios. Mao nang igsuon, ayaw duha-duhai. Nasayod ang Dios nga huyang ta, ug makasala gihapon ta kay napang sinful nature. Pero ang imong future gisigurado na ni Kristo. Kung ning tuo na kaniya kaniadto, sigurado ang imong kaugmaon nga luwason ka sa Dios sa dakong kapungot nga moabot. Kay again, ang kaluwasan wala man makabase sa imong performance. Mao nang ang kaluwasan wala makabase sa imong performance, kay ang manluluwas si Kristo man, di man ikaw may manluluwas. Wala makabase sa performance ang kaluwasan. So bisan pa magmakasala ka, kung mangayo kag pasaylo, luwason ka sa Dios. Now, kung di ka mangayog pasaylo, maabot gyud ang disiplina. Latoson ka gyud sa Dios hangtod mo balik kaniya. Kung tinuod kang magtotoo, di gyud mahitabo nga mawagtang kaniya. Kay ngano man, nagsugod na magsagtrabaho nimo, di man siya mapasagad nimo. Kung mawagtang ka man gani, dili gyud ka tinuod nga magtotoo. Ang imong pagtuo tingali nadala lang kas emotion, dili gyud na tinuod nga pagtuo. Mao nay pwedeng mawala. Mawagtang sa grace sa Ginoo. Pero ang tinuod nga pagtotoo, bisan pag unsaon nimo glunang sa sala, kung dihay higayon nga magtotoo na jud ka, sigurado jud kang luwason sa Ginoo. Ang Ginoo man may maghimog paagi nga mabalik ka sa saktong daan. Ang Ginoo mo'y magtud nimo, mag-arrange sa imong life. Kay siya naman ang nag-own sa imong life. Although siya ang nag-own sa imong life, nagyapon kay will. Nagyapon kay kabubuton. Ang mawagtang nimo, ang fellowship, ang sense nga gihigugma ka sa Dios. Kung magpadayon kag pakasala, di na nimo ma-fail ang Dios. Pero naari gyud gihapon ang Dios nimo. Nagpaabot ra ang Dios ug di gyud kabiyaan sa Dios. Kay again, di man mausab ang Dios. Kung ang Dios muhatag na siyang gugma, diin usan na kapanalangin mo na last Sunday, di na gyud na niya bakwion. Ang imo lang pag-feel niya nga gugma mo'y mawa kung magpadayon ka sa pagpakasala. Ang fullness sa blessing di nimo maangkon. Imbis bubuan kag usa ka sako, tipik na lang ang ibubo sa Ginoo. Pero anak gihapon kaniya. Inigbalik nimo usa pa ka bubuas daghan. Usa pa ka hikayan og daghan sama sa the prodigal son. Kung mubalik ka, ang Ginoo pa mismo may musugat nimo. See? Ngunan ang gugmas Ginoo di jud kaniya biyaan. Mo nang bisan pag makasala ka, sigurado ang imong future. Mo nang napoy uban gi-abuse ang grace. Naning kamot ko no nga less than 50 minutes pero mura magdaghan kong adlib. But anyway, daghan ang abuse ni ana nga grace. Pero kung tinuod ka nga Kristohanon, no, ang grace naa gihatag sa Dios dili para abusaran nimo. Kay pwede man, sama sa pag-ampo ni Paul, diha sa mga taga-Korinto, itugyan na lang ang lawas sa daotan para ang kalag maluwas. Tungod kay badlungon, daghan kaayo'y badlungon diha sa mga taga-Corinthians. Musugot na lang ang Dios nga ang lawas itugyan sa kaaway, bahala kung sa ibuhaton nimo kaaway. Anyway, ang yang espiritu luwas naman na, ako ba na, sigurado man na. See? Pwede tugutan sa Dios, maghilabihan kag antos ang imong lawas. Kay kung tinuod ka magtotoo, sigurado man ang Dios,
iya ang imong kalag. Pero hilabihan imong pag-antos, di nimo ma-experience ang blessing, ang love sa Ginoo kaayo. But let's move on. Ang point din ni Paul, luwason ka ni anang future nga kapungot sa Dios. O nganong tinuod man na, nganong maluwas man ka sa future nga kapungot sa Dios. Now verse 10, usa sa support nganong will be saved from the wrath to come. Verse 10 is a support of nganong will be saved from the wrath to come. Verse 10 sa Romans 5. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Kaya nganong maluwas ta sa future nga kapungot, kay sa panahon gani nga kaaway ta, giluwas man ta ni Kristo. See? Pinagi siyang kamatayon. Sa panahon nga patay Kristo, nagpakamatay na mga Kristo, kaaway pa ta niya. Naghimo na mga isag paagi nga maluwas ta. Much more having been reconciled, samot na karon nga nakreconcile na ta. Samot nang luwason ta karon nga nadugtong na tagbalik, kaning tuo naman kaniya, samot na kang luwason by His life. Karon samot na nga buhi siya, humana siya namatay, nadugtong na kaniya, mas ma-experience nimo ang kaluwasan sa Dios. Mo nang igsuon, unsaon pa nimo pagduha-duha ni anang kaluwasan nimo? Nga kung sa dihang sa lawayon pa ka, giluwas ng kas Ginoo, nagpakamatay na siya sa lawayon pa ka, karon nga ning tuo na ka, nadugtong na kaniya, di na baday hinawong kaniya luwason. Unsa pa may imong mahimo para di ka luwason sa Ginoo, nga sawa pa kay Ginoo, nagpakamatay naman siya. Kakuha mo sa point? See? Kung ikaw anak na, karon, nakasala, sa di pa ka anak, girescue manggani ka, samot na karon nga anak na ka, samot nang i-rescue ka. Morning point din ni Paul. So this reconciliation, while it's a blessing, it is actually, din hipaghanay ni Paul, it's a support nga maluwas ka niya ng wrath to come. Yes, reconciliation is a blessing. But nahitabo ng reconciliation at the moment of faith. Nahimo mong friends with God at the moment of faith. Ug tungod kay na-reconciled na ka, samot kang luwason ni Kristo. See? Reconciliation is a support nga luwason ka sa wrath to come. So ang usa sa dakong blessing din morning, saved from the wrath to come. Or certain deliverance. Sigurado nga pag-deliver, nga pagluwas. Sigurado nga pagluwas. Muna, certain deliverance, saved from the wrath to come. So, kuha na to ang verse 10, Romans 5:10. Nga sa dihang kaaway pa ta, nagpakamatay naman gay si Kristo para ma-rescue ta. Karon nga na-reconcile na ta, nahimo na tang friends, gilove na ta sa Dios, samot ng siguradoon kag luwas ni Kristo. Mo nang point sa verse 10 ni Paul. Maunang di na jud ka moatubang sa kapungot sa Dios. Ang disiplina igsoon dili na pareha nga kapungot sa Dios nga gi-refer diri nga wrath. Kay gi-refer diri nga wrath mao man na didtong lake of fire sa Revelations 20. Naay disiplina ang Dios pero di na mo'y kapungot sa Dios nga ultimate. If God brought us to Himself when we were enemies, much more we will be being reconciled. Samot na, nga dadon ta niya nga to sa iyang himaya, karon nga na-reconcile na ta. Kung gihimo ta niyang friends while enemies pa, wa baday sa igong kapasidad nga i-keep ta niya nga friend, karon nga friend na ta na tayo relasyon niya. See? Kung nabuhat niya ang mas dako nga butang, kanang death, rescue us by dying, kung nabuhat na niyang big thing, di ba day niya mabuhat ang lesser thing, kaning pag-keep nato luwas. See? Big thing kay enemy pa ta, godless pa ta, nagpakamatay na siya, that's a big thing. Nabuhat mo gina niya,
Kaning small thing, karon nga friend na ta, di ba dayta niya ma-preserve? See? Can you get the point? Kung nabuhat niya ang big thing for us, di ba day niya mabuhat ang small thing for us karon nga nabilong na ta niya? So igsuon, ayaw duha-duhain ang kaluwasan. Ayaw na duhay-duhay si Kristo nga imong manluluwas. Ayaw salige ang imong pagkabuutan ug pagkarelihiyoso kay di na mo'y makaluwas. Si Kristo ang makasave us from the wrath to come. Siya ang makaluwas nato igsuon. Dili performance-based. Dili grado. Kay ang performance, again, awarding ceremony na, dili kaluwasan. Natay medals, natay gold, silver medal, metaphor lang na. Por natay lain-laing awards ngadto sa langit. Pero ang tanang makadug sa langit, puro luwas, pero lain-lain lag awards. Ang awards naka-base na sa performance. Mao na siya. Kung ning-perform kag daghan, din na kay daghang awards. Kung gamay ra imong performance, gamay ra imong award. Pero say mo luwas, complete, say mo complete inyong kaluwasan. Nalay lain-lain og awards og rewards. Pareha ba nang graduate mo sa grade 6, kamutan na nang graduate og grade 6. Pero dili pareha ang inyong medal na dawat. Pero kamong tanan ning graduate og grade 6. See? Same ang kaluwasan. Kung tinuod kang magtotoo, sigurado imong kaluwasan, sigurado imong future. Kay wa makabase sa performance. Ang imong performance sa awarding na magbase. Unsa kadaghan imong crowns ihatag sa Ginoo or the capacity to serve Him more. So mo na siya. Again, igsuon, sigurado ang imong kaluwasan, ayaw duha-duhay, di na muwagtang kay even ang imong future, gisigurado ni Kristo nga maluwas ka sa kapungot nga future sa Dios. If when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. That's the big thing. Now, having been reconciled, we shall be saved by His life. Karon nga buhi na siya, samot nang kay na-reconcile naman ta, samot nang maluwas ta. Kung naluwas ta siyang kamatayon, karon nga buhi na, samot siya dako mahimo. Kung ang iyang kamatayon dakog nahimo, unsa pa kaha karon nga buhi siya, unsa pa kahay mas dako pagyud niyang siyang mahimo, karon nga buhi siya. See? So another perspective there. So if Christ did the greater when He was dead, can He not do the lesser now that He's alive? So, usa ka scholar, si Trapp, nag-ingon, it is a great work of God to bring men to grace. Great work na sa Dios ang pagdalas mga tao ngadto sa grasya than being in state of grace to bring them to glory. Mas dako ang work sa Dios sa pagdala niya ng makasasala ngadto sa grasya kaysa sa pagdala niya ng tao nga nanas grasya ngadto sa himaya. Mas dako nga trabaho ang pagdala ngadto sa grasya. Makasasala ngadto sa grasya dakong trabaho. Kaysa nanakas grasya dadon sa himaya, simple na lang na sa Dios. Okay? Because sin is far more distant from grace than grace is distant from glory. Tungod kay ang sala much more man nga layo ni anang grasya kaysa grasya mas duol man ni anang glory. Kining kamatuoran igsuon maghatag nato og kalig-on panahon sa pagsulay sa kinabuhi. Natay mga hagits kinabuhi ato ning hinumduman nga atong kaluwasan ug atong kaugmaon sigurado gayud. Tungod kay ang reconciliation dili naman mabuak, di naman mabugto. Wala man nakadepende sa atong performance. Nakabase man ni sa trabaho, gihuman nga trabaho ni Kristo. The God who has reconciled us will never abandon us. See?
O bantayan nato, gikan pa sa verse 1, we have peace with God through kinsa? Through our Lord Jesus Christ. Verse 2, we have access through Him. Verse 6, in due time, Christ died for the ungodly. Verse 8, Christ died for us. Verse 9, justified by His blood, we will be saved from the wrath through Him. Verse 10, reconciled to God by the death of His Son. So much more we shall be saved by His life. See? Always Christ, always the work of God, always the work of Christ, because He's the Savior. Now verse 11, the same, still the work of Christ. Dugang proof text before we go to verse 11. It's always through Christ. God never loved us because we were lovable. We were not lovable. Luyo pa man sa atong sala, iyan ang gibuhat ang tanan para sa iyang himaya, para makita unsa siya kahimayaon, kamaluluyon, kapuno sa grasya, kamahigugmaon. When we were enemies, He made us friends. He reconciled us to God. Now, Hebrews 7:25, final point din. Hebrews 7:25, sa final support, saved from the wrath to come. Therefore, He is also able to save us to the uttermost. See? Luwason taniya, asa kutob, uttermost, hangtod kinatumyan. He is able, muluwas nimo, hangtod katapusan, hangtod kinatumyan. Kung napay issue sa imong life nga kinahanglan luwason, luwason kagid nagkompleto. Able to save to the uttermost. Those who come to God through Him, that's through Christ. Kinsay maluwas? Ang moduol ni Kristo. Kinsay luwason sa Dios? Ang muadto sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesukristo. See? Tanan, Christ, pinaagi ni Kristo. Tanan, kaluwasan, pinaagi ni Kristo. Ug ang kaluwasan to the uttermost, to the fullest, to the extreme end of salvation. So, mao nang dili insaktong pagtulunan nga mawagtang ang kaluwasan. Very wrong. Og ngano mang able man siya mo save nato to the uttermost. Nganong able man ang Dios si Kristo makaluwas nato hangtod sa kinatumyan, katapusan. Sunod nga verse, sumpay nga verse. Since He always lives to make intercession for them. Nganong maluwas kita hangtod sa katapusan? Kay pirmi naman siya buhi mag-intercede para kanato. Intercede means magpataliwala, mag-rescue mo, intervene. Pangamuyo, mo intercede para kanato. Mo'y mag-ampo para kanato ngadto sa amahan. Mo'y muhangyo para kanato ngadto sa amahan. Maunang able siya, si Kristo muluwas kanato, hangtod sa katapusan, kay kanunay naman siyang buhi, og di naman siya mamatay, og samtang buhi pa siya, pirmi man siya mag-intercede for us. You see? For them, that's for us. Pirmi naman siya mohangyo sa amahan para nato. Siya na may sigigahangyo amahan. Pasayloa siya, nagkasa na po siya amahan. Ako na nang gipakamatyan. See? Inigkaugba na po amahan. Diyan na po ni Ginoo nakasala, ako na nang gipakamatyan. Sunod na po dugma, 10 years again later, amahan, nakasala na po. Pasayloa sila Ginoo kay ako na silang gipakamatyan. You see? He always lives. Pero may na siyang buhi to make purpose. Usa sa purpose sa iyang life, to make intercession. Mo na'y work sa high priest. Ug siya ang atong high priest diya sa Hebrews. Mo nang naingon siya sa John 14:19, because I live,
you shall live also. Tungod kay buhi ko, kamo nga ning tuo nako, buhi gyud. Mabuhi gyud. Mamatay man na inyong lawas, pero buhi ontara mo. O alisdan ra nako inyong lawas. Di gyud mahitabo nga maadto pa mo sa impierno. Kay I will intercede for you. Ako ang mangmuyo sa amahan para ninyo. Magantos man tani ning kalibutana, atakihon man sa kaaway ang atong lawas, but we will live because our Savior always lives. That's a great truth. See? Mo nang it doesn't matter unsay mahitabo sa atong lawas nining age. Mo nang di tangay mahadlok unsay mabuhat sa kaaway sa atong lawas. Kay di man sila kahilabot sa atong espiritu. Wa may laing makapatay sa espiritu, ang Dios raman. Kung ang Dios nagkupot sa atong espiritu, we will live. Kay permis siyang buhi. See? Para sa gimatarong na, ang kapungot sa Dios is behind us, not ahead of us. Past na sa imong life ang wrath. Dili future nimo ang wrath kung ikaw gimatarong na sa Dios. Mo bitang no longer condemned. Kay past naman na nimo. Di naman na nimo future. So that's the second, ikalima nga blessing, saved from the wrath or certain deliverance. Now, the last one, nganong sigurado ta, last one nga panalangin atong madawat, human kita gimatarong ni Kristo. We have peace with God, we are standing in grace or access, we have hope of glory, we have the love of God, we have certainty of deliverance, or we will be saved from the wrath to come. Last one is verse 11. Gato ring tawagon, joy in God. Not only that, di lang na mo'y blessing, ngayon mong maangkon, human ka gimatarong. But we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ. See, rejoice in God, through whom we have now received the reconciliation. Again, reconciliation is a blessing, but sa hanay diri ni Paul, it's just a support. Sa joy is a support of being saved from the wrath to come. Another blessing is joy in God. So may ibot pasabot niya, ano? So may gingon ni Paul din ha. This is another subjective reality, another reason that we know we belong to God. Tungod kay iyang punon ang atong kasing-kasing ni anang kalipay. Ang fruit sa Holy Spirit, unsa to? Love, joy. See? Naanatay kalipay sa Dios bisan pag mag-antos tas kalibutan. Kalipay ngawa og di masabtan sa di magtotoo. See? Di lang paglaom ang atong nahuptan. Even this joy. Amo nang bisag mag-antos ta, makamao gihapon tang malipay. Nga tinuod nga kalipay, dili lang kay katawa. Tinuod nga kalipay because dili lang hope nato, dili lang peace, naapod ning joy in God. Present and abundant joy. Usa nga nag-secure nato natay internal nga joy. Kadaghan gibalik-balik ni dinha sa chapter 5. Verse 2, we rejoice. Verse 3, we exult or we rejoice greatly. Now we have joy in God. Like it's jubilant, rejoicing, or thrilled. It's a present sense of joy. Additional guarantee nga natay kaluwasan. Kanang makamao kang di na mabalaka kay naana kay kalipay.
makamaon na kang malipay og dili mahadlok sa imong kaugmaon labi nagpanahonas duol nakas kamatayon. Unsay kalahian sa tinuod nga magtotoo nga nag-ung-ung nas kamatayon ug sa di magtotoo? Naaning joy, dili ka mahadlok kung nanakas kamatayon. Tingali nay gamay nga fear pero naa ang strength tungod kay naa man kay joy in God. Mo nang di kayo masabtan sa kanang dili magtuto. Mo nang naiuban magpanawag tawag ato si kuan kay mangayo kog pasaylo. See? Wala niya ng peace, wala niya ng joy, muhimamat sa Dios. Because this is a gift, blessing sa tao nga gimatarong na sa Dios. Di ta malipay tungod kay sa atong kaugalingong pagkamatarong, tungod kay worthy ta, no? You joy in God, tungod kay sama sa giingon sa salmista, O magnify the Lord with me and let us exalt His name forever. Malipay ta tungod kay naatay Diyos. Kay ang Diyos mo ay atong kalipay. Even in the midst of death or disaster, di malus nato ang perspective na agyapunta niya ng joy in God. Again, ang Psalm, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. I will go to the altar of my God, my exceeding joy. See? And so we don't boast in ourselves. We don't rejoice in ourselves. We don't say, unsa na lang yun ka-wonderful ang akong kaugalingon. Dili tayong anak, kay good nga mga people at tubangan sa Diyos. Like, mupat ourselves in the back, I'm a good person. Manang malipay ko. But no, with joy in God, kay we have a God who saves us. I believe mao ni ang highest fruit sa justification, joy in God Himself. See, forgiveness, reconciliation, security, dili man na end in themselves. They are the means to a greater end. That we might delight in God, that we might rejoice in God. Mo nang nay reconciliation, mo nang nay security, mo nang naay forgiveness, aron kita maka-experience og maglipay diha sa Dios. See? Kani nga tinod ni kalipay, mo ning wa sa dili magtotoo, di kay ni maasabtan og ma-experience. Naaman ang katawa, pero di gyud na tinuod ug moabot nga kalipay ngadto sa Dios. Ang tinuod nga magtutong gimatarong na ni Kristo, maka-experience nining tinuod nga kalipay sa Dios. Tungod kay ang Dios may nagluwas niya. Mo nang makamaon na siyang malipay. Di lang siya makabaton og kalinaw, makamao pod siyang malipay. Mo nang giluwas siya, mo nang gipasaylo siya, mo nang gireconcile, gidugtong balik sa Dios. Kay gusto sa Dios maglipay ang tanang giluwas sa Dios. Mo na end, I believe, sa kaluwasan, that we might rejoice in God. This is where the Christian life finds its deepest satisfaction. We do not only rejoice in blessings, we rejoice in the blesser. See? Di lang ta maglipay tungod kay gipuno tas abunda nga panalangin. Nag-rejoice ug mag-rejoice ta tungod kay ato na ug nabilong na ta sa tighatag ni anang panalangin. We do not only treasure gifts, we treasure the giver. Many of us are content with lesser joys. Peace of mind, answered prayer, Christian fellowship. Yes, they are good, but they are not ultimate. Justification brings us into a relationship where God Himself is our joy, our portion, and our song. See? Ang pagkamatarong magdala nato ni anang relasyon sa Dios diin siya mismo ang atong kalipay.
then mahimo nga siya mismo ang atong ikalipay. To rejoice in God is to find our hearts satisfied in Him no matter our circumstances. Sa atong pag-rejoice diha sa Dios, diha nato masatisfy ang kawadon sa atong kasing-kasing. Si Kristo ra ang makapuno niya ng kawadon sa atong kasing-kasing. Pinagi nining joy in God. Si ang tao nga way Dios, how ang gid permi, nagid siya gipangita nga di niya ma-feel. Mabitang daghan gustog adrenaline, daghay gusto mag-party, gusto daghan permi ang dopamine, ang adrenaline. Kay how ang life. Wa sila kasabot sa answer, nga ang answer si Kristo lang. Kay si Kristo mo'y makapuno niya ng kasing-kasing hawang. Ang Diyos nag-build og eternity sa heart sa tao. Og kanang eternity di ma-fulfill og di ma-filled sa pagabuhaton sa tao din sa kalibutan. Si Kristo, kay siya man ang Creator. Nigpunon ta niya nga joy, we will feel complete and satisfied in God. Muna ang sa Kristohanon, makamao mahimong kontento ug mo feel nga satisfied. I am enough because of God. Pero kung wa kay Dios, dili gonim kadugtungan, mo feel ka og dili enough. Morning usa ka blessing, joy in God. So to close, kaning 9 to 11 lang, rich kayo sa consequence of being justified by faith. We are saved from the wrath, reconciled to God, and invited to rejoice in Him forever. Bantayin ninyong progression. Ang danger, gikuha. Ang relasyon, gipasiguli. Ang kalipay, gipa-experience. See? Mao ni ang gospel in full color. We are not only spared from judgment, we are welcomed as friends. We are not only reconciled, we are given joy in God Himself. And all of this is through our Lord Jesus Christ. Din iyang dugo mo'y nag-justify nato, ang iyang kamatayon nag-reconcile ka nato, o ang iyang kinabuhi nag-secure ka nato. So let us rest secure in the knowledge that wrath is past, reconciliation is present, and joy in God is ours today and forever. So kung wa pa ka madugtong ni Kristo, kung nagduha-duha pa man ka sa imong kaluwasan, karon na ang higayon. Dawata si Kristo, tuuhi siya, kay muluwas gid siya nimo hangtod sa katapusan. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Ginoo, sa imong pulong, kung malandungan karon. Nagpasabot kanamo nga sigurado gyud among kaluwasan hangtod sa katapusan. Salamat Ginoo nga ikaw nagpakamatay namo samtang kami makasasala pa. Ug tungod ni ana, sigurado kami nimong luwason karon nga kami nadugtong na diha kanimo. So Lord, salamat nga grabe ang imong kaluoy ug ang imong gugma nga kanamo. Tabangin usab kami nga amo pud kining matudlo ngadto sa uban. Ang daghan pang makakaplag niining paglaom, kalipay, kalinaw, kaluwasan nga walay katapusan. Use this church, Lord God, in our lives. In Jesus' name we pray. Amen.